Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung lahat ng inaantok, sumigaw ng hallelujah. Okay, alam ko na po. Praise the Lord! So, medyo magtatagal po ako nito kasi pag po may natutulog, napapahaba po ako. Dahil alam niyo po yung feeling na kapag kayo nandito, struggling po talaga yung magsalita sa harapan pong ito. Pero pag ako po ay nakakitang natutulog, talagang ginaganahan po ako. No? Encouragement po to sa akin dahil nakakaramdam siya ng kapayapaan. Ang ingay ko dito, tapos matutulog lang siya. Ibig sabihin po, payapang-payapa po siya. Okay, so kung gusto niyo pong hindi ako mag-overtime, wala pong pipikit. Hallelujah. Pero lang po yan, kasi may nagsasabi, basta talaga po bang may nakikita kayo natutulog? Di po, inuunahan ko na po kayo. Hallelujah! Nandito po ba kayo? Kayo po ba'y masaya? Ako po ang speaker ngayon. Baka po overtime na naman tayo nito. Magugutom na naman ako nito dahil yung merienda hanggang 4 o'clock lang. Hallelujah. So, lahat po ng pinagpala ng Panginoon, pwede po bang sabihin ng hallelujah? Hallelujah. Yung iba, hallelujah. Baka konti lang po pagpapala nyo. Yung malakas talagang sobra-sobra. Okay. Anyway, nandito po tayo. We are blessed because we are here. Kasi po, ang Panginoon, kapag po, every time po, nagbibigay po tayo ng oras sa Kanya, nagpapala po ang Panginoon. Hindi po nauhuli ang Panginoon. Ang Panginoon, bago ka palang nagsimula, bago ka palang pumikit para mag-pray, nandun na po ang pananalangin, nandun na po yung sagot sa pananalangin, nandun na po yung pagpapala. No, hindi po si Lord na parang ATM na kailangan mo muna pindutin para maglabas ng pera. Hindi dahil, hindi pinapautang na loob kay Lord na meron kang ginawa, kaya kailangan kanya pagpalain. Hindi po. Ang Panginoon, bago pa lang tayo gagawa, bago lang po tayo mananalangin, nandun na po pagpapala ng Panginoon. Ang problema lang po sa mga tao, sa mga Pilipino, ang tinitingnan po nila, yung parang, paano naman si Eddie? Kilala niyo po si Eddie? Eddie ako. Yan, yung pag ganun po, no, sa mga politiko, maririnig niya. Yung kay Eddie, asan yung kay Eddie? No, sino kay Eddie? Eddie ako. Okay. Minsan, kapag po tayo pumapasok, although ang Panginoon po hindi nawawalan ng pagkilos, pagpapala sa kanyang mga anak. Meron po ba dito na ang kanyang anak pumasok sa eskwelahan, wala po siyang binigay na pambaon? Otherwise, kung talagang wala. Pero kung meron ka, imposibleng aalis ang anak mo na hindi mo bibigyan ng baon. Hindi mo pa dadalan ng pagkain. Okay? Ganon din ang Panginoon. Hindi po kikilos, hindi po tayo kumikilos na walang pagpapala ng Panginoon. Kasi alam po ng Panginoon, kapag tayo kumilos mag-isa, wala pong mangyayari. Sigurado, babawi tayo, babalik tayo, wala tayong gagawin, hindi tayo hakbang. Hallelujah. No, kaya nga po pinag-uusapan po natin yung believers with unfailing faith. No? Nandito pa rin po tayo. Last month, ito po, tuloy-tuloy po tayo. And I believe, kapag po natapos natin ito hanggang October, yung faith po natin ay matatag na. Amen. Natututo na po tayo. Ibig sabihin, nabigyan na tayo ng pag-aaral, so nasa atin na po yung application. Nasa atin na po kung paano natin i-apply. Dahil po ang Panginoon, lahat po na tumanggap sa Kanya, hindi niya ninais na ang kanyang mga anak na tumanggap sa Kanya ay mangulelat sa pananampalataya. No, sabi po na Philippians 1:6, this is our confidence, no? He who began the good work or a good work in us will carry it on into completion. This is the confidence that we have in God. Kapag po nagsimulang kumilos ang Panginoon, as we accept Him as our Lord and Savior, kumikilos na po ang Panginoon. At tatapusin po niya yan. Hindi makatulad nung asawa mo na nung nangako hanggang ngayon, processing pa. Okay? Pero ang Panginoon, kapag siya'y nagsimula, tatapusin po ng Panginoon. Yung promise ng Panginoon, kapag po binigay sa atin, tatapusin ng Panginoon. Amen. So naalala po natin, the last Sunday, si Joshua and Caleb. Hallelujah. So ang Panginoon, kapag po siya'y nangako, kung ikaw'y naniniwala sa ating Panginoon, maging sa kanyang salita, maniwala ka. Hindi yung si Lord lang, hindi ka maniniwala, sasabihin niya, wala pong kwenta yon. Dahil ang Panginoon nagsasalita. Nagbibigay ng instructions.
Kaya nga kung nagbigay na ng Panginoon na eto na yung promised land, sa inyo ng promised land, take it as a done deal. Ibig sabihin, tapos na. Ibig sabihin, nabayaran na. Ibig sabihin, nandyan na sa iyo kapag ang pangako ng Panginoon ang nagbigay na ng word ng Panginoon sa iyo, panghawakan mo na. No, sabi po ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your wife. Okay? He will give you the desires of your heart. Okay, hindi po yung pagdidesire na basta magpakaligaya ka lang dito, napakita mo that you are active and alive whenever you worship the Lord, palundag-lundag, pataas-taas, para sinasabi mo, Lord, ibiye mo na eh. Alam niyo po yung desire of our hearts, kapag you started to be with God joyfully, ang nanaisin mo na yung nais ng Diyos sa buhay mo. Kasi po yung mga plano natin, gatiting sa plano ng Panginoon. No, tayo pangarap lang natin magkaroon ng bahay at lupa. Sino po yung nananalain hanggang ngayon ng bahay at lupa? Taas ang kamay. Kasi po yung pagtaas ng kaya, pananampalataya yan eh. Okay. Ngayon, minsan, nililimit lang natin ng Panginoon. Lord, adyang malatiya mo. Adyang 1 bedroom. 5 ka-anak, 1 bedroom. Hallelujah. Ang pangako ng Panginoon, kung tayo ang Panginoon naghahanda ng mansyon sa langit, sabi po ng John 14, dito kaya rin ipaghanda ng Panginoon yan. Hallelujah. Pero maging handa yung puso mo, baka nung binigay na at bibigay na ng Panginoon, hindi ka na nag-church. Ba't di ka na nag-church? Baka po pasokan na magnanakaw eh. No, baka po mawala yung mga gamit namin eh. Okay, hindi na ka nag-church. Lahat po ng pagpapala ng Panginoon binibigay sa atin ng Panginoon, nagpupuri din po yan sa ating Panginoon. Amen. So, ang first lesson po natin for the month of July, praise the Lord, malapit na ang Pasko. Anniversary lang po muna, November. Okay. Okay, malapit na. Bilis po na panahon, no? Kahapon, July 6 lang. No? Ano ba kahapon? Oh, tama, di ba? Kahapon, July 6 lang. Ngayon, July 7 na. Tsaka ko, bukas, July 8. Alright. Okay. So, ang pag-usapan po natin today, the unfailing faith of Gideon. Kailan po si Gideon? Okay, manalangin po muna tayo. Lord, as we pray, dalangin namin katulad nung paano mo trabaho si Gideon. Kung paano mo, Panginoon, pinalakas, binigyan ng kumpiyansa sa inyong salita at pangako. Dalangin naming lahat sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral, sa hapon pong ito. Ganon din, Panginoon, ang pagkilos mo. Ganon din, Panginoon, ang gagawin nito sa aming pananampalataya. Dalangin namin sa pag-akyat namin dito sa iyong sanctuaryo ay hindi po kami as the same as we are, Lord, ng pagpasok namin, kundi, Lord, revive, renewed, strengthen ang faith, Lord, at patuloy kaming panghahawakan ng iyong salita. Be with us, Lord, and continue to bless us as we listen to your word. Salamat, O Diyos, na pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So it's Gideon. Si Gideon po actually, 5th judge po yan ng Judges. Okay? After Joshua and Caleb, nung namatay na po si Joshua, no, the next book actually after Joshua is sigurado kayo? Oo, Judges. Okay, pag ganun ang tanong, talagang nagdadalawang isip na, no? Okay. Panglima po, no, si Gideon. Ang una niyan, si Othniel, no? Every time, kasi po, namatay si Joshua, nandun yung kanilang spirit-filled leader. Pag po namatay yung mga leaders ng Panginoon, ang ginagawa ng mga Israelites, bumabalik sa dati. Actually, they will worship a foreign god. Yun po sinasabi ng salita ng Panginoon na they did evil in the eyes of God. Alam niyo po, to worship an idol is an evil thing talaga sa ating Panginoon. So yun po ang gagawin nila. So magtatayo, no, magko-confess dahil i-oppress sila ng ibang bansa, mananalangin ulit sa Panginoon, babalik sa ating Panginoon, nagpadala siya ng judge, no, si Othniel, yung una. Tapos gano'n na namatay si Othniel, gano'n na naman. No, pinadala niya si Ehud. Kailan niyo si Ehud? Yung neighborhood nyo. Si Ehud, no? Pinadala, ganun din naman, no? Dumating kay Shamgar,
dumating kay Deborah, yung babaeng judge, no? Kaya nga in the Old Testament, kung ang Panginoon gumagamit ng babae as a leader. Tapos ngayon sa New Testament, bawal daw. Okay, kung ang Panginoon inaalaw niya, ba't natin pipigilan yung mga inihipo ng Panginoon na kumilos sa kanyang ubasan? Tapos po ito si Gideon. Lumabas po si Gideon dahil sabi na salita ng Diyos in Joshua 1, they did evil. No? Actually in 6, no, sa 1 and 2 talagang na-oppress sila ng Midian sa sobrang bigat ng Midian o Midianite sa kanila, medyo na-oppress sila, nahirapan na naman. Ito, it sounds familiar. Kapag po medyo mahirap ang sitwasyon natin, luhod tayo kay Lord. Pero pag kaya-kaya yung sitwasyon, wala lang si Lord. Lord, meron na naman next Sunday. Next Sunday ka muna. Hallelujah. Kapag nangangailangan, nandun sa see you. Kapag wala pangangailangan, wala sa see you. Ang sinasabi, see you later. Hallelujah. Okay? So, Judges 6:11 and 12 said, the angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing with in a winepress to keep it from the Midianites. Ito, mga 7 years nang nangyayari ito. Yung oppression ng Midian o Midianites sa kanila, 7 years nang nangyayari. Okay? Take note, kapag sinabing threshing with, sa threshing floor yan. Hindi yan sa wine press. Okay? So, yung wine press, dito yung ginagawa yung ubas, kinakatas para gawing wine. Hindi po yan threshing floor. Okay? Pero si Gideon, as per the word of God, ginagawa niya yung pag-giik ng trigo para kainin nila. Makain. Okay? Di ko rin po alam kung paano kasi alam ko palay. Okay? Binabayo yung palay. Pero ito, meron silang ginagawang proseso para makain nila yung trigo, magawang tinapay. When the angel of the Lord appeared to Gideon, okay, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Okay? Pero pag-uusapan po natin yan mamaya. No? Tingnan niyo po natin sa Judges 6. Pakikita, Judges 6 verse 6. According to the word of God, balik lang tayo in verse 6, ito po yung nangyayari. The reason why nangyari yung 7 years oppression, ayan, Midian so impoverished, ibig sabihin talagang pabigat na, the Israelites that they cried out to the Lord for help. Okay, actually, yung 1 year, pabigat na rin yan eh. Kasi magtatanim sila, tapos aagawin lang ng mga Midianites. No, magmumultiply mga cattle nila, nanakawin lang, kukunin lang ng mga Midianites. Parang yung kailangan maisubo nila na sagana dapat because they are already in the promised land. Kaso nga lang, because they did evil in the eyes of God, inallow ng Panginoon na sila i-oppress ng mga Midianites. So kapag mag-harvest sila, darating yung mga Midianites, kukunin yung harvest. Kapag nakita may mga cattle na sila, may mga alagang hayop na pwede nang kainin, pwede nang kunin, kinukuha nila. Okay? Kaya nga, they live actually in poverty. Pinangako ng Panginoon that they will be in the promised land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, sagana. Yung supply, sobra-sobra para sa kanila. But because of these Midianites, no, na-oppress sila, yung supply ng kanilang pagkain, nawala o nabawasan ng sobra. So ang nangyari sa mga Israelites, tumira na lang sa mga bundok, sa mga kabundukan, sa mga kuweba, kasi nagtatago no, sa mga Midianites. For 7 years, no, na, ibig sabihin, na-invade sila ng Midian. Okay, basahin natin. Gideon had unfailing faith in God because Gideon believed in what God had said about him. No, yung sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon na gwapo ka,
Harap ka na sa salamin. Minsan ganito eh. Pag sinabi ng Panginoon, bless ka, ang tinitingnan natin yung kakayanan natin. Pag sinabi ng Panginoon, you are blessed, ang tingnan mo na kung sino yung nagsabi. Kasi kung titingnan mo yung kakayanan mo, wala ka talaga. Pero tingnan mo ang kakayanan ng Diyos, blessed ka talaga. Okay, the very reason that we are blessed right now, we have a good relationship with God. Kung ikaw ay first-timer, sasabihin ko sa inyo, yung pinakamahalaga na pagpapala sa mundo, hindi yung kotse, hindi yung bahay, hindi yung laman ng pera mo sa bangko, kundi yung magandang ugnayan mo sa Diyos. Dahil yung mga bagay dito sa lupa, mawawala yan. Pero yung ugnayan mo sa Diyos, hanggang buhay na walang hanggan yan. Ano bang kasarapan? Gaano ka ka-bless para malaman mo that you are a child of God? Sabi ng John 1:12, those who believe, those who accepted Him, He gave the right to become children of God. Okay? Ano yung pandama? Gaano kaganda to? Na ikaw, na tao ngayon, tatawagin mo, whenever you pray, tatawagin mo sa Lord as Father. Gaano ka sarap ang pakiramdam para tawagin mo ang Diyos na tatay, na ama, na tatang, na daddy. Hallelujah. So, nung sinabi ng Panginoon, pinaniwalaan ni Gideon. Tingnan niyo po yung verse, balikan natin yung binasa natin kanina. The angel of the Lord. Pag sinabing the angel of the Lord, it speaks about Jesus in the Old Testament. Ang nagpapakita po sa mga tao during that time, si Jesus in the Old Testament. Pag sinabi po the angel of the Lord, hindi po siya an angel. Pag pinakilala po, the angel of the Lord, it speaks about Jesus. The theophany of Jesus. Yung pagiging tao ng ating Panginoon. And ito po ang ating Panginoong Jesus. Okay? Came and sat down under the oak of Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Okay? Siguro nagulat si Gideon dito. Nagtatago na siya, nakita pa siya ni Jesus, nakita pa ng Panginoon. No, nagtatago nga siya. Okay, nasa winepress. Para po maintindihan natin, pag ang wheat, alam mo yung wheat, trigo, yung ginagawang tinapay, okay, kain, ang main staple food ng Israel, kailangan po yan, kapag itatrash na nila or bibigkisin, kailangan po open air. Kasi wala pang mga machine doon. So, ang gagawin po nila, doon sa mga nalikom nila na trigo, para po humiwalay yung trigo doon sa kanyang ipa o doon sa mga dahon-dahon, inahagis po yan mataas. Tapos, hahapasan ng hangin, so susunod yung mga dahon-dahon, babagsak lang yung mga trigo. Kaso gaano gagawin ano yung ginagawa ni Gideon sa winepress? Walang hangin po dyan. Tapos, nasasanggap pa siya ng hangin. Kung may hangin man, nasasanggap pa siya ng hangin. Dahil yung winepress pa, para makita po natin, elevated po yan. Okay? Tapos, medyo may kanal. Tapos, may lagusan po sa ibaba ng pinagkatasan ng ubas. No, doon po nakukuha yung mga katas ng ubas. Okay, napakan po yan. Nasa ilalim po ng oak tree. Kasi po doon hahawak yung mga tao, naglalagay sila ng lubid para hindi po sila ma-out of balance. Okay, aapak-apakan lang po yan. Tapos po, i-peppermint, gagawing wine. Ngayon po, dahil medyo mataas ang area, posible si Gideon nando sa likod. Nagtatago. Paano niya ibabato sa taas yung trigo? Baka bahagya lang. Gumaganon na lang siguro. Ang hirap niya, for 7 years ginagawa. Instead na hangin, instead na donkey kaya, or kalabaw kaya, o baka kaya gagamitin para madali, para marami ang magapas, or ma-trash nila, personal lang ginagawa kasi nga po nagtatago eh. Baka yung konting nagagawa niya, kukunin pa ng mga Midianites. Naunawan yung sitwasyon? Nagtatago. Siguro nung nakita niya yung the angel of the Lord, tapos sabi pa niya ng verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Nagtatago nga eh. Takot na takot. Tapos sasabihin mo sa kanya, mighty warrior. Baka ang sagot ni Gideon,
Okay? Or baka nung narinig niya, nagtumingin pa siya sa kabila, sa likod. Baka meron pang isang tao doon, baka alam niya, mag-isa lang siya, baka may nakita pang iba. Siguro naghahanap pa ng iba si Gideon nung narinig niya, mighty warrior. Imagine, ano yung word ng mighty warrior? Champion. Naka-engage sa battle. Hindi nagtatago. Strong army. Yan ang ibig sabihin ng mighty warrior. Eto nga, nagtatago nga eh. Tapos, para hindi mahalata, hindi siya mahulit, ginagawa niya yung pagtitrash ng wheat sa wine press. Para nga wala nang huli, wala nang, ibig sabihin, hindi na mahalata. Hindi na maagawan. Kasi least expected na magtitrash ka ng wheat sa wine press. Naintindihan niyo ako? Hallelujah. Okay, mano-mano to ha, mano-mano, walang hayop na kasama, mano-mano ang ginagawa. Siguro habang ginagawa niya yan, ninano naman ng Diyos me. Okay, lupang peborena na kami. Tingnan niyo pa natin. Okay, then in verse 13, sabi ni Gideon, ito, pardon me my Lord. No, mawalang galang nga po, Panginoon. Magalang naman pala si Gideon. But if the Lord is with us, kasi sabi, the Lord is with you. Okay? If the Lord is with us, why has all this happened to us? Were all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us to the hand of Midian. No, siguro kaya nga ito unang lumabas kay Gideon. Siguro, nung ginagawa niya to, everyday ginagawa niya to, o kaya weekly niya ginagawa, naisip niya, ninano naman ng Diyos, may pebure na kami. No, pinabayaan na kami. Akala ko ba na napaka-powerful nito, hinati niya yung Red Sea. Kaya nga naging red, hinati ni Lord. Okay, pangalan po yun, okay. Tapos pinalabas, pinakain yung mga Israelites sa wilderness, hindi nag-harvest, hindi nagtatanim, pero pinapakain ng manna in the morning, quail in the evening. No? Tapos sinasabi, napaka-makapangyarihan ng Diyos natin. Pero ito, nung nararanasan na yung oppression, pero sinasabi niya, asan ang Diyos? No, kasi inutos po ng Panginoon kay Joshua, yung lahat na nangyari after Goshen to the promised land, kailangan ikwento yan sa kanilang mga anak. So, naikukwento sa tatay ni Gideon yung mga kwentong ito. Hindi ito parable, hindi ito gawa-gawa, hindi yun mythical. Ibig sabihin, talagang nangyari ang mga bagay na kinikwento ng mga magulang nila. So, somehow, kay Gideon, totoo ba talaga yung kwento? Seryoso pa naman yung tatay ko, hindi naman sinasabing, it's a prank. Okay? Tapos, ito nangyayari. Okay? Pero sabi niya, but now the Lord has abandoned us. Sino bang nag-abandon? No, sabi ng verse 6 o verse 1, as they did evil, ibig sabihin, they worship a foreign God. Sila'y nag-abandon, hindi ang Panginoon. And 14, hindi sinagot ng Panginoon. No? In verse 14, tingnan po natin kung paano sumagot ng Panginoon. The Lord turned to him. Siguro nung sinasabi niya, bali niyo po yung nag-i-historical, no? Siguro, nag-iisip-isip si Lord. Nanipanya biyan nini. Okay. And the Lord turned to him. Ito na, hinarap ng Panginoon si Gideon, go in the strength you have and save Israel out of Midian hand. Am I not sending you? Okay, hindi sinagot ng Panginoon, pero yung word na mighty warrior, tinuloy ng Panginoon. Kukuha niya pa. Okay. Ito na naman, pardon me, my Lord. Gideon replied, but how can I save Israel? No? Di naman, sinabi bang si Gideon lang ang lulusob? Ang gigera? Di ba sabi ng Panginoon, the Lord is with you, mighty warrior. Okay? So nakalimutan niya kaagad, no? Tapos sabi niya, my clan is the weakest in Manasseh. Kaya nga po pala madali, no? Talagang si Gideon ng trigo. Kasi mahilig sila sa nasi. Manase. Biro lang. Trigo po yun, hindi bigas. Okay. I am the least in my family. Posible, bunso ako. Or payatin ako. Or talagang mahina ako. No, sinasabi niya. Tapos sasabihin mo sa akin, mighty warrior. Hallelujah.
Siyempre, yung mighty warrior, may malalaki yung mga muscle. Parang ako, 50 years ago. Okay? So, eto. In verse 16. Okay. Pardon me, okay. Nung tiningnan niya, no? Kasi sabi niya, I am the least in my family. Yung command, tiningnan niya yung sarili niya sa mga kalaban. Against sa mga kalaban. Kasi mga kalaban nila, as many as locusts, no? Cannot be numbered as grain in the sun. So sobrang dami nila. So tiningnan niya sarili niya, ako, mighty warrior. Ang daming kalaban. Ako, baka hindi pa nga ako humawak ng espada eh. Baka hindi pa ako talaga yung nakatusok ng kalaban. Alam mo yun? Nung ginamitan ng toothpick. Okay? Para di pa ako nakalapit sa mga kalaban para tumusok ng toothpick. Tapos ito, mighty warrior pa. So kasi tinignan niya, yung sarili niya, against sa kanyang mga kalaban, sa mga Midian. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, pag may pangako ang Panginoon, tingnan nyo na ang Panginoon against sa problema mo. Kapag nag-base ka sa Panginoon para ikumpara yung problema mo lumiliit. Hallelujah. Just like Joshua and Caleb, nung sinabi nila, lalaklakin natin sila. Okay, Numbers 14:9. Nasabi, we can devour them. No, malalaki yung mga tao dyan. Pero sabi ni Caleb, we can devour them. Laklakan talang mabiye. Kasi tinignan nila yung kalakihan ng Diyos sa kanilang mga kalaban. No, sinasabi nila may giants, may mga higante. Pero meron bang higante humati na Red Sea? Hindi kaya ng isang higante yon. Pero ang Diyos, sa kanyang salita lamang kay Moses, nahati ang Red Sea. Hallelujah! Natututo po ba tayo? Okay? So yung sinasabi ko, yung takot, hindi yung tapang, hindi yung kawalan ng takot. Ang tapang ay yung harapin mo yung takot mo. Yan ang tapang. Hindi yung matapang kasi wala kang kinakatakutan. Hindi. Ang katapatan ay yung harapin mo ang kinakatakutan mo. Yun ang tapang. Hallelujah! Takot ka sa asawa mo? Tingnan mo siya ngayon. Hallelujah! Bakit di mo matingnan yung asawa mo ngayon? Nasa inyo yan. Okay. Okay. In verse 16, the Lord answered, I will be with you. Inulit ko na yan. The Lord is with you, mighty warrior. Di ba? Inulit ng Panginoon. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites living, none alive. Di ba sinisend na nga kita? Ikaw na yung binibigyan ko ng laya, ng kapangyarihan para harapin mga Midianites. Ngayon sinasabi mo, makulelat ka. Sabi na pa, I will be with you. Papatayin mo silang lahat. Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Para sinasabi ni Gideon dito, maninap ko yata. Nanganaginip yata ako. Diyon, yung pag hindi mo na-realize o hindi mo matanggap yung nangyayari, para sinasabi mo, nananaginip ka lang. Hallelujah. Yung parang tumama ka ng loto, hindi ka man tumaya. Or talagang manilap ka kanyan. Pero maliban kung ibibigay yung winning number, no, winning ticket. No, parang yung 700 Club during that time. No, they are praying for a big land na bibili nila na sinasabi ni, sino yung head ng 700 Club? Yung Amerikano, maputing buhok? Hindi. Yung sa Amerika. Ayun, basta yun. Okay, nagsisimula 700 Club. Tapos sabi niya, they ask for souls. Hindi sila they ask for property, they ask souls. Just like us, we are asking for 10,000 souls. Si Lord nag-provide. Mabayad sila, I believe it's $1 million para sa property do sa broadcasting station nila. May nagpadala. Kulang na lang ata sila ng $500 million, $600,000. May nagpadala. Winning ticket ng jackpot sa lottery. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Okay? Tapos sabi ng Panginoon kay Gideon, no? Kung talagang I found favor in your eyes, okay, bigyan mo ako ng sign. Ano yung sign na hiningin ni Gideon? 18. Ito. Para nananaginip siya. No? Sabi niya, please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. Okay? So alam niyo, sa totoo lang, whenever we experience the presence of God, no,
tumanggap na tayo kay Lord, tinanggap na natin yung offer ng Panginoon na pag-ibig, imposibleng hindi ka mag-o-offer. Imposibleng hindi ka magbibigay. Hallelujah. Yung iba natulog na. Okay? Kasi it's an honoring thing sa ating Panginoon kapag tayo nagbigay, nag-offer sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, the Lord said, I will wait until you return. Anong ginawa ni Gideon? Gideon went inside, prepare a young goat, okay? Batang kambing. Wala pa ng refrigerator during that time. Wala pang grocery, wala pang 7-Eleven. Okay? So, anong ginawa ni Gideon? Nanghuli pa yan. At tinignan pa yung without blemish, hindi yung papilipilay at mabagal tumakbo. Ito na lang, huli ko. Hindi. Ang hinuli niya, yung talagang one of the finest sa kanyang mga alaga. Okay? And from an ephah of flour, he made bread without yeast. Gaano katagal gumawa ng tinapay? Mamasahin mo muna yan. Ako marunong po ako, hindi ako pala marunong magmasa. Kasi sa barko may masahan eh. Marunong akong gumawa ng pandesal. Okay? Pero hindi minuto, oras yan. Kasi paalasin mo muna bago milagay sa pugon. Okay? So linuto muna niya. Okay? Tapos, he made bread without yeast. Putting a meat in a basket and brewed, ano pa siya ng sabaw. Okay? Brewed in a pot and he brought them out and offered them to him under the oak. Okay, nandun pa rin ang Panginoon. Doon sa oak tree. Okay, you remember? As you remember? Okay, nandun pa rin. So, hindi malis ang Panginoon. Okay. In 20, the angel of God said to him, take the meat and the unleavened bread, place them on this rock, and pour out the brood. And Gideon did so. Ginawa. No? Tapos ito. Then the angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread with the tip of the staff and was in his hand, fire flared from the rock, consuming the meat and the bread. Ibig sabihin nito, okay? Diyos lang nakakagawa niyan. Parang sinasabi ni Gideon, kung talagang Diyos ka, okay? Kasi ang Diyos lang nakakagawa niyan, to consuming the meat and the bread with fire. Okay? Then the angel of the Lord disappeared. Okay, umalis na siya. Okay, ito ang masaya. Ito na masaya, okay. Nakakatawa. Ito yung masaya. In 22, when Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, alas! Magtongking niya pala. Nagtatongking din kayo, no? Ano ay tongking? Kunwari pa kayo, no? So, parang sinasabi, naku! Or naku po! Yan yung ibig sabihin yan. Sovereign Lord, naku po, Panginoon. Okay? I have seen the angel of the Lord face to face. Okay? But, okay, saan ako? I have seen the angel of the Lord face to face. Parang sinasabi niya, naku, da ako sulo. Naku, patay. Yan. Okay? Kasi he faced the angel of the Lord face to face. He saw the face of the Lord, the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, peace. Ito yung shalom. Shalom also means life. Do not be afraid. You are not going to die. When the Lord speaks His shalom, it's not only a good faith, it's not only a blessing, it's not only a good health, it also speaks life. Okay? When you speak shalom to your people, to someone, nagbibigay, nag-a-utter ka ng good life. Kaya nga yung mindset ni Gideon, tinrabaho ng Panginoon. Okay? Hindi siya yung basta-basta nagagawa na lang. Tinrabaho ng Panginoon. Yung mindset niya muna, kailangan marin yun yung mindset. Kailangan yung mindset tama yung mindset. Okay. To tell you frankly, God, ang Diyos ay gagamit ng kanyang tao, hindi dahil mahusay siya. Hindi dahil gwapo siya. Perhaps, sa mga pastor, mga gwapo, kaya ginagamit ng Panginoon. Nagtataka yung iba, bakit yung mga gwapo nag-artista? Yung iba, nagpapastor. Hindi ako buri kaya kayo eh. Okay. So, hindi yun yung magaling, hindi yun yung matalino, yung puso, may pagpapakumbaba. Okay, yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya nga, parang sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10,
Do not fear. You still remember? Do not fear. Do not be dismayed. Okay? Ang sabi ng pangako ng Panginoon, and I will uphold you with my righteous right hand. Ibig sabihin nitong uphold is didepensahan kita sa mga kalaban mo. Okay? In Luke 1:28, ito po kay Mary. Nangyari ito kay Mary. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word, or to thy word, and the angel departed from her. Bakit po nabanggit ni Mary ito? Yung sabi niyang, be it unto me. Ang hirap ata na sitwasyon niya. Betrothed na siya with Joseph, ngayon mabubuntis. Stoned to death po yan. During that time, ibig sabihin, nangalun niya. Hindi sa magiging asawa niya. Okay? Pero bakit nasabi niya, be it unto me according to your word? Because in verse 28, nung ginread siya ni Gabriel, ang sabi ni Angel Gabriel, the Lord is with you. Hallelujah. Okay? Kaya nga we can overcome obstacles because we know that God is with us. Amen. So unfailing faith is embracing God's word about you. Yun yung unfailing faith. Kaya nga nagiging, yung faith natin tumataas, lumalakas because we learn to embrace the word of God. Okay? Even if it doesn't make any sense. Kahit na. Kung isipin natin, parang wala namang kasaysay-saysay. Parang wala namang kadahi-dahilan. Hallelujah. No, parang nung ako ay nagbabarko, parang ayoko talagang magpastor kasi it doesn't make sense. Ikukumpara mo yung kikitain mo sa pagbabarko, tapos ikukumpara mo yung sahod mo dito, talagang it doesn't make sense. Pero nung ikinumpara ko na, I started to compare the blessing of God in my life, that makes sense. Hallelujah. Doon yung wala ka ng, kumbaga surrender ka na. Hallelujah. No, kaya nga, kung may word ng Panginoon sa'yo, hindi kaya pababayan ng Panginoon na habang mag-isa. He will be with you. In Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Bago ka pa lang mag-form, bago ka pa lang magkaroon ng kamay sa sinapupunan ng nanay mo, nandun na yung pangako ng Panginoon, nandun na yung commission ng Panginoon. Before you were born, I set you apart, appointed you to be a prophet to the nation. No, may mga plano ng Panginoon. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Sabi ng Psalms 139, your eyes saw my unformed body. Unformed. Nakita na ng Panginoon. Ibig sabihin, nandyan ka pa lang, no, wala ka pa talaga, nakikita na ng Panginoon, nalalabas ka ngayon. Na matutulog ka pa, ngayon 2 o'clock. Alam ng Panginoon yan. Okay? No, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So, nakasulat na. Yung mga pangako ng Panginoon, mga plano ng Panginoon, nakasulat na yan. Okay? How precious to me are your thoughts, God. No, alam mo, whenever you find the promise of God in your life, ang masasabi mo lang, Lord, grabe. No, kapag may pangako ang Panginoon that you can overcome, kapag nandun yung solusyon ng Panginoon sa problema mo, para sasabihin mo, Lord, sino ako? Kaya nga, how precious to me are your thoughts. No, yung salita mo, Panginoon, yung kaisipan mo, Panginoon, napaka-precious. How vast is the sum of them? Okay, gaano ito karami? No, kung pagbubulayin ko to, kung bibilayin ko to, sobrang dami nila. Where I count them, they would outnumber the grains of the sun. And where I awake, I am still with you. No, nakatulugan na ni David, pero pagising na, nandun pa rin Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin nito, yung plano ng Panginoon hindi lang dito sa lupa. Even sa buhay na walang hanggan, nandun pa rin ang mga plano ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11, for I know, declares the Lord, I know the plans I have for you. Pag sinabi yung plans, o sabihin natin one plan, kapag gagawa ka ng plano sa dibu ng anak mo,
ilang minuto mong gagawin? Dibu. Ilang minuto mong gagawin? Hindi lang minuto yun, I believe. Hindi lang oras yan, araw. So sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Ibig sabihin, God consumed time to prepare these plans for us. Hindi yan yung come what may lang. Hallelujah. Pinag-isipan, take time, no? Nag-take time ng Panginoon. Declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope in the future. Kaya nung kinakausap niya si Gideon, Gideon, hindi ka mapapahamak. Pero sinasabi rin ng Panginoon, yung mga word ng Panginoon sa atin, hindi tayo mapapahamak. Because His plans is to give us hope in the future. In other translations, it's a good future when we trust the Lord. So the best thing that could happen to us is the will of God. No, ito yung best thing, ito yung pinakamahusay, pinakagrabing mangyayari kapag sumusunod tayo sa will ng Panginoon. Just embrace and believe His word in obedience. Maniwala lang po tayo. Gideon had unfailing faith in God because Gideon demolished idols and built God's altar. Hindi lang siya naniwala sa salita ng Panginoon, sa word na narinig niya, sumunod siya. Okay? Dinemolish yung mga idols. Kasi yung mga idols, ito yung naging dahilan kung bakit feeling nila na abandon sila. Ito rin naging dahilan bakit inalaw ng Panginoon na i-oppress sila ng mga Midianites. Hallelujah. Alam niyo Midianites? Mga mahilig sa hating gabi. Medianoche yata yun, no? O medianoche pala, hindi medianoche. Parang Bisaya na ako. Okay, define natin yung idol sa Bible. The Bible defines an idol is an image or statue that is considered equal to or greater than God. Yan po yung idol. Pag sinasabi mong, pag meron kang bagay na pinapantay mo sa Diyos, no, parang sabi ni Pastor Manny, no, ang daming mga kwento na nasunugan sila, tapos naitakbo nila ang kanilang Diyos-Diyosan. No, tapos sabi, buti na lang, na-save ko ang rebultong ito. Parang sinasabi nila, hindi yung rebulto ang tagapagligtas, siya. Kasi walang kapangyarihan, no? Okay? Tayo aliligtas ng Panginoon. Hindi natin kailangan iligtas ang Panginoon. Hallelujah. Tayo ang kailangan ng kaligtasan. Hallelujah. Basahin po natin, Judges 6 verse 10. Sabi niya, I said to you, I am the Lord your God. Do not worship gods of Amorites. Whose lands you live, but you have not listened to me. Kaya nga, inalaw ng Panginoon na ma-oppress sila kasi they turn to other gods. We have only one God. Wala nang pwede i-compete sa ating Panginoon because we have only one God. Hallelujah. Wala nang iba pang Diyos na pwede natutumba sa ating Panginoon. In 24 said, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. The Lord or Jehovah is shalom. To this day, it stands in Ophrah of the Abiezrite. Okay. Ito yung tatay niya. Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan na Baal at si Asheran Pole ay nasa property po nila, nakatayo. Dahil, kumbaga, si Joash na tatay ni Gideon na-involved din sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. In 25, the same night, no, nagtayo ng altar si Gideon dun sa lugar din kung nasan yung mga Diyos-Diyosan. In 25, the same night, the Lord said to him, take the second bull from your father's herd and the 7 years old, tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Okay. Yung si Baal, ginagawa po nilang Diyos-Diyos, nagpatayo. May kasamang Asherah pole. No, ang sinasabi nila, posible, pinagkokopol nila. No, sinasabi nila, mag-asawa to. Kailangan kapag nandiyan si Baal, meron siyang cheerer, meron siyang muse, ayan, meron siyang GF, okay, meron siyang partner, okay, kaya nga nilalagyan ng Asherah pole. Although si Baal, siya yung Diyos ng lupa, siya rin yung Diyos ng ulan, siya rin yung Diyos ng kinoconsider nilang great harvest, kaya nga nandiyan si Baal. Pero si Asherah, siya yung goddess of fertility.
Okay? Ngayon, sabi ng Panginoon, kunin mo yung pangalawang tupa kasi yung unang tupa na i-offer na sa altar. No, yung sinabi ng 24, that Gideon built an altar to the Lord. Kasi whenever you build an altar, nag-o-offer. So yung second bull, 7 years old, kailangan 7 years old kasi gigibayin si Baal at saka yung Asherah pole. Ito yung gagamitin, hindi yan mano-mano. Ginamitan ng baka. Ibig sabihin, malaki ang pagkakagawa nito. Okay? Then, nung nakat na, then build a proper kind of altar to the Lord. Yung tama lang nabigyan ng altar ang Panginoon. Your God on the top of this height. No, nandun pa rin. I-build mo yung altar, yung proper, using the wood of the Asherah pole that you cut down over, no, yung ginamit na baka para sirain si Baal at saka si Asherah pole. Sabi niya, over the second bull as a burnt offering. Okay? So, ginamit. So, ang pinagagawa na ng Panginoon, yung legitimate altar na si Lord ang naitataas at wala nang iba pa. Hallelujah. So, Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. Okay? Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, you will not die. Pag sinira niya yung altar ni Baal at saka na Asherah pole, baka kamatayan na kasi mga tao ang mga aatake sa kanya . Okay? Pero sabi ng Panginoon, you will not die. Kaya sumunod si Gideon. So, kumuha siya 10, but because he was afraid of his family and the townspeople, he did it at night rather than in the daytime. So, mautak din. Gabi tinira. Okay? Pero, sabihin mo, katalino ni Gideon, hindi, katalino ng Panginoon. Okay? Kasi kinabukasan, sa verse 28 and 30, nakita nga, sira yung si Baal, bumagsak, nagkadurog-durog, at saka yung Asherah pole, wala na. Okay? Ginamit na panggatong. Nagalit yung mga tao ngayon. Sinabi nila kay Joash, ilabas mo si Gideon. Nalaman kaagad nila. Ilabas mo si Gideon na sumira sa image, sa statwa ni Baal. Ito naman, wisdom naman ng Panginoon kay Joash, tatay ni Gideon. Kung si Baal, Diyos, hayaan niyo siyang gumandik sa aking anak. Kung talagang Diyos siya. Okay? Para patunayan yung kapangyarihan niya. Okay? So wisdom. So tumahimik yung mga tao. Hinayaan na lang si Gideon. Pero sabi sa salita ng Panginoon, no, in 31, but Joash replied, ito pala, are you going to plead Baal's cause? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal really is God, he can defend himself when someone breaks down his altar. Okay? Napakatalino ni Joash, tatay ni Gideon. In 32, so because Gideon broke down Baal's altar, they gave him the name Jerubbaal, which means let Baal contend with him. So hinayaan na lang. Pero ito, bago makakailos ang Panginoon sa buhay mo, i-perform ang great miracle ng Panginoon sa iyo, tanggalin mo muna ang Diyos-Diyosan mo. Hallelujah. Focus your faith in God. Hindi sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Exodus 20, 3-6, you shall have no other gods before me. Ito binigay ng Panginoon sa mga Israelites. You shall have no other gods before me. No? In second commandment niya, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven or above or on the earth, beneath or in the waters below. So do not create. Ibig sabihin, yung mga images na yan, talagang created. Okay? Pero pinagbabawal. It's a command of the Lord. Kaya sinabi, 10 commandments. Hallelujah! Ibig sabihin, mga created. Yung sinasabi na, hindi naman namin sinasamba yan. Para lang yung litrato, inspirasyon. Bakit ba salita ng Diyos? Hindi ka ba nai-inspire sa salita ng Panginoon? Na kailangan pa ng imahe? Hindi, parang nanay mo lang yan. Bakit yung nanay mo, wino-worship mo? Hindi, parang asawa lang yan kapag namimiss mo siya. Bakit yung asawa mo, wino-worship mo, pinagdadasal mo? No, ibig sabihin, may dasal ka para sa kanya. Kaso, di raw talaga sinasamba, pero may dasal naman para sa kanila.
Hallelujah. Nakangiti kayo ngayon, no? Dati, galit na galit kayo pag nakakarinig ng ganyan. But praise God, binago na po tayo. We are now living according to the will of God. So sabi ng Panginoon, tinuloy niya na yung second commandment, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, no, punishing the children of the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations to those who love me and keep my commandments. No, grabe yung pangako ng Panginoon sa mga sumusunod, 1,000 generation. Pero kapag ginawa mo to, you worship other God, up to third generation, mararanasan yung kabigatan ng kamay ng Panginoon. Bakit sinabi ng Panginoon, I'm a jealous God? Kasi si Baal wala namang ginawa sa kanila, but they worship Him. Pero si Lord, tinanggal mula sa Goshen, no, 10 plague, walang tumama sa Goshen, sa mga Israelites, tinawid sa Red Sea, no, pinakain ng mana, meron silang pillar of clouds in the morning, in the daytime, pillar of fire in the evening, pinapakain sila ng libre for 40 years. Then, sasamba pa sila sa mga iba. Kaya sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Actually, wala siyang pinagseselosan, pero sinasabi niya, wala naman silang ginawa. Ako, ang dami kong ginawa, pero pinagpalit niya pa rin ako sa walang ginawa. Hallelujah. Kayo ba'y natutuwa sa mga tambay? Nagagalit kayo sa mga tambay? Wala naman silang ginagawa, di ba? Pero ang Panginoon, ginawa niya tayo, He created us, He protected us, He lead us, tapos di natin siya sasambahin. Eto, si Lord lang nangako that we will have eternal life with Him. Kaya nga in the end, we are saved because of Jesus. Siya lang ang nangako. Siya lang nangako na meron tayong buhay na walang hanggan. Wala nang iba pa. No, sabi rin ng 1 John 5:21, dear children, keep yourselves from idols. It's a command of the Lord. Colossians 3:5, so put to death the sinful earthly things lurking within you. So yung idols, hindi lang talaga image yan. In Colossians, ito yung mga idols. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, or evil desires. Don't be greedy. For a greedy person is an idolater, no, worshiping the things of this world. No, kapag you started worshiping yourself, nagiging idol mo yan. No, tingnan niyo po. Kapag self na yan, ang gusto mo sa self mo, hindi nagugutom. Kaya nga yung iba, ayaw mag-fasting eh. Ayaw yung walang damit na magaganda. Pero ba yung Panginoon, kino-concern niya ba, dapat pag dumadating ka sa church, bago maganda yung damit mo? Hallelujah! No, kailangan meron akong bayad lupa. No, that's self. That is self-serving. Pero ang Panginoon, kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, hindi tayo mawawalan. Hallelujah. Hindi tayo magugutom. Mananaga na tayo dahil sabi ng Panginoon, I give you abundant life. I have come to give you abundant life. Hallelujah. Praise the Lord. In Philippians 3:18-19, for I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. No, kaya nga yung mahilig, yung busog na, nagkikikain pa rin. You know, grabe nga yung mga Pilipino, busog na, may Sharon pa. Hallelujah! No? Pero sabi, kapag yan ang inuna mo, your God is your stomach. No, hindi ko man sinasabing huwag tayo kumain. Ang sinasabi ko, every time we eat, we give glory to God. Hallelujah. Unfailing faith is getting rid. No, ibig sabihin, tanggalin natin yung worldly things and making God the top priority in our life. It's not about food. It's not about things. But it's the Lord. Amen? So Gideon had unfailing faith in God because Gideon trusted and obeyed God's battle's plan. No? Excuse lang po. Pinaghandaan, no, naniwala ang si Gideon sa battle plan ng Panginoon. Ano yung battle plan? No, medyo kamanghamang nga to. I believe, alam niyo na yung kwento ni Gideon. Amen? Sa yung sumakay sa arko. Amen?
Hindi. Alam niyo naman pala. Okay. Si Gideon, ito kamangha-mangha yung nangyari. No? Actually, yung haharapin nila is 135,000 armed men o soldier. No, yun kalaban nila. In Judges 6:33, now all the Midianites, the Amalekites, and other eastern people joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Jezreel. Then the Spirit of the Lord came on Gideon. He blew a trumpet, summoning the Abiezrite to follow him. Yung Abiezrite, ito yung mga lahi nila. Yung within their clan. Okay? So, tinawag niya by blowing the trumpet, the horn. No, yung shofar. Yung shofar, yung shofar. Shofar, ito po yung ram's horn na ginagamit nila na pag binlow nila, they worship God, they ask attention, okay? So, binlow ni Gideon yung trumpet. Ito po yung trumpet na ginamit o yung shofar na ginamit, it's a call for war. Kasi po, nag-camp na yung mga Midianites, Amalekites, and other eastern group o tribe. Okay? So, nag-blow ng trumpet si Gideon. Medyo tumatapang na siya kasi, di ba, dati nagtatago lang. Pero ito, humahamon na ng away, ng gera. Okay? So, tinawag niya yung clan niya. Okay? He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms and also to Asher, Shebulun, and Naphtali, so that they too went up to meet them. Okay. Yung na-gather ni Gideon, it's about 32,000 men. Dami, no? Kalaban nila, 135,000. Okay? Okay. Kaso ito, meron na siyang 32,000. Pero may takot pa rin si Gideon. Sabi niya, Lord, kung talaga ibibigay mo yung mga Midianites sa amin, baka pwedeng humingi ulit ng sign. Okay? Pwede, meron akong hawak na balahibo ng tupa. Kung pwede, ilalapag ko sa ground. Yung balahibo ng tupa, mapupuno ng tubig, pero yung ground, tuyo. Okay? Overnight, pagising ni Gideon, tinignan yung wool, yung fleece, yung balahibo ng tupa. In-squish, nakakuha siya ng bowl of water. Pero tuyo ang lupa. Lord, sabi niya, ito, hindi pa nagkasya. Lord, ito naman, sana wag kang magalit sa akin. Ito na naman. Tuyo yung wool, yung balahibo ng tupa, pero basa naman ang lupa. Okay, the next day, tagising ni Gideon, tiningnan ulit. Nangyari. Tuyo yung flesh, pero basa. Ibig sabihin, sobrang dami ng ulan na nangyari or ang daming nangyaring tubig, pero walang tuyo talaga yung balahibo ng tupa. Okay? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, in 36, in Judges 7, ito na. In verse 2, the Lord said to Gideon, so nangyari mo yung testing, yung sign, the Lord said to Gideon, you have too many men. 32,000 against 135. Sa 135 na lang, wala na yung 1,000. 135 divided by 32. Okay? Mas malaki yan pag 135,000 divided by sa 132. Although the same lang pala. Okay? You can do the math. Okay, I can do the math pala. Okay. Ang dami mo, 32,000. Siguro si Gideon, 135,000 kalaban. Marami pa ba to? So, I cannot deliver Midian into your hands, or Israel would boast against me. My own strength have saved me. Ibig sabihin, di ako makakilos. Pag 32,000 ang dadalhin mo, gigera sa 135, pag nanalo kayo, sasabihin nyo, kayo ang nagpanalo. Ang ginawa niya, now announce to the army, anyone who tremble with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left, while 10,000 remain. Hindi lang kalahati. Okay? So 22,000 nag-uwi yan. Mga takot. No? Kasi posible, kaya sila gather ng 32,000, nung pag-blow ng trumpet o shofar ni Gideon, automatic lahat po ng 20 years old pataas na lalaki, sasali sa gera. Automatic. Kumbaga, commission kaagad sila. So
22,000 hindi ready. Takot. Nag-uwi yan. 10,000 na lang. So, but the Lord said to Gideon, there are still too many men. 10,000 against 135. Okay? Take them down to the water and I will thin them, no? Talagang babawasan ko pa sila out of there. If I say the one shall go with you, he shall go. But if I say this one will not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the water, and the Lord separate those who lap the water with their tongues as dog laps from those who kneel down to drink. 300 of them drank from cup hand, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. 300 lang yung sumigpaw. No? The Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give you Midianites into your hands. Let all the others go home. Alam niyo kung ilan lahat ang pinauwi ni Gideon dito? 31,700 from 32,000. Ang natira, 300. So Gideon sent the rest of Israel's home, but kept the 300 who took over the provision and trumpets of the others. 300. Bakit 300 na lang ang natira? Ito lang po, 300 lang po tala ang ready sa battle. The 31,700, ito yung takot at hindi handa sa gera. So nanaisin mo na makakasama yung 300 na ready sa gera kaysa sa meron kang 32,000 o 31,700 na hindi naman ready sa gera. Magtatakbuhan lang to. Yung 300, ito yung talang lalaban. Hindi tatakbo. Hindi atakot. Hindi atakbo. Anak sila ni Bonifacio. Amen. Hallelujah! O yung tatakbo. May tatakbo ba dito? Alam niya para, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung 32,000 men, katulad ng 3 araneta yan. I-compare nyo yung 300, kapag puno yung upuan natin, adult. Kasi yung mga adult medyo gusto, ayaw nakikiskisan sa balikat eh. Sa upuan natin ito, 300. Yan. Kapag puno tayo, 300. Ayan, 3 araneta against 1 Calvary Temple. Mangungulelat ka. Ang pangako ng Panginoon, you will not die. I will be with you. Hallelujah. I will give you. No, sabi ng Panginoon, papatayin mo lahat ng mga Midianites na lalaban sa inyo. In verse 13, Gideon arrived, no, as a man. Ito. Ngayon sabi ng Panginoon, okay, meron ka ng 300. Para palakasin pa yung loob ni Gideon, ng Panginoon si Gideon, sabi ng Lord kay Gideon, punta ka sa kampo ng mga Midianites. Isama mo si Pura, yung taga-Porak. Okay, isama mo siya para marinig nyo. Ma-encourage ka kapag may narinig kayo. Pag nagpunta kayo doon, pag nakarating kayo doon, ma-encourage ka, sabi niya, na malalaman mo talaga na ako nagpadala sa'yo. Imagine gaano katapang si Gideon. Pupunta siya sa kampo ng kalaban, dadalawa lang sila. Nandun na yung tapang. Pero medyo pumapasok pa si doubt. Okay? Minsan, si Lord alam niya may doubt pa, kaya nga ipaprocess ka pa niyan. So bumaba sila, pumunta sila sa kampo ng mga Midianites. Sakto, naabutan nila, nagkukwento yung isa, sabi niya, meron akong napanaginipan. Ano yun? Ano yung panaginip mo? Nakita ko yung, I had a dream. As he was saying, a round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp and it struck the tent with such force that the tent turned over and collapsed. In verse 14, ito, tinranslate nung kausap, this can be nothing other than the sword of Gideon, the son of Joash. Okay? The Israelite, God has given the Midianites and the whole camp into his hands. Hallelujah. Bakit natukoy kaagad si Joshua to? Ay, si Gideon ito, son of Joash. Kasi yung loaf of barley bread, ito po yung madalas kinakain ng mga mahihirap. Sino yung mahihirap during that time? Itong kalaban nila, si Gideon. Di po ba na-opera sila for 7 years?
Kaya sabi niya, wala nang iba dyan kundi yung the sword of Gideon, the son of Joash. Kasi po ito yung nag-call ng war. No, siya yung nag-blow ng trumpet, si Gideon. Okay? Kaya takot na sila sa ating Panginoon, takot na ngayon, pati kay Gideon. Okay? Kaya nga, lumusob sila, nandito ba? Okay. Mamaya, masyado akong atat. Ito. In verse 15, ito rin po ang gagawin nyo. Kapag po sigurado na kayo at kinonfirm na ng Panginoon yung pinapanalangin nyo, yung pangako ng Panginoon sa inyo, kinonfirm na. Ito po dapat gawin natin. When Gideon heard the dream and each interpretation, he bowed down and worshipped. He bowed down and worshipped. Ito po talaga yung tunay na tapang. Yung magpakumbaba kay Lord na claiming, I can do nothing without God. Hallelujah. He turned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." Hallelujah. No? And in verse 16, dividing the 300 into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them and with torches inside. Ito, gera. Ang pinahawak mo, trumpet. Jar na may kasamang ilaw sa loob. Parang hindi panahon nito ng praise and worship no? Parang gira to, 135,000, 300, ang dala trumpet. Kaya sabi, iba nga kumilos si Lord Okay? It's beyond our imagination. Beyond what we can think or imagine kapag kumilos ang Panginoon sa buhay natin. So, ang ginawa ni Gideon, eto. Okay. When the 300 trumpets sounded in verse 22, the Lord caused men throughout the camp to turn on each others with their sword. The army fled not to Beth-Shittah toward Serera as far as the border of Abel. Mehola, Nir, Taba. Tabat pala, hindi taba. Okay, well, sinasabi niya, dinivide into 3. Sabi ni Gideon, at my command, itatrumpet natin, sisirain natin yung jar na may lamang ilaw. Okay? Dahil ang Lord ang kikilos talaga Okay, ang ginawa nila, they blow the trumpet, tapos giniba yung mga jars, tapos simigaw sila, for the Lord and for Gideon. Okay? Ito na. Kasi takot na sila sa ating Panginoon. Takot pa sila sa Gideon. Kaya nga, minention na yung word Gideon kasi ito yung sinabi rin ni Gideon. Ito yung sisigaw nyo. For the Lord and for Gideon. Kasi narinig ni Gideon, takot yung mga Midianites kay Gideon. Hallelujah. Para sinasabi, ito na si Gideon. Okay? So, ang nangyari in verse 22, nagkaharap-harap yung mga Midianites, sila nagpatayan. Okay? Pero merong 15,000 na nakalabas, naka-escape. Yung 120,000 nagkapatayan. Nagkagulo. Kasi ginawa ito during the watch na nagpapalitan. Okay? So, nung ginawa ni Gideon yung command para i-blow yung trumpet, and habang binoblow nila yung trumpet, nagiging tumatas yung tension sa kampo ng mga Midianites. Habang binubulong nila yung mga trumpets nila, lalong nininervyos. May nga tarantala. Alam niyo, pag natataranta ka, hindi mo alam gagawin mo, saksak ka lang ng saksak. Okay? Wala pang Meralco during that time. Okay? Napalibulan sila ng mga ilaw. Akala nila, yung mga jars, mga tao, mga ilaw na may mga torch. O yan, nagpatayan sila. Pero may 15,000 na umalis. Sabi ng Panginoon, lilipunin lahat Hinabol ng 300 yung 15,000. Alam nyo, kada isa, ilan? 1:50 pa rin yan. Hindi pa rin nila kakayanin. They needed the Lord. Kaya nga binigay ng Panginoon sa kanila yung gera. Hallelujah. May gera ka ba inaharap sa buhay mo? Sabi ng Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. It's not about you. It's about God that we serve. Kaya nga, when we trust the Lord with all your heart, hindi lang yung
sa puso ko pagkakatiwalaan. No. As we trust the Lord, we should desire the very presence of God in your life. When we trust God with all your heart, hindi lang just trusting para lang magawa natin ito, we start to desire God's presence in our life. Hallelujah. Hindi yan yung basta isipin mo na pagkakatiwalaan. No, desire it. Kasi whenever you desire something, you will have it. Kasi i-desire mo yan, i-declare mo yan, that I will trust the Lord with all my heart and lean not on my own understanding. In all thy ways submit to Him because you desire it. And He will make your path straight. Because you desire it, mangyayari yan. Unfailing faith is trusting and obeying God without hesitation, even if His ways are incomprehensible. Even if yung idea ng Panginoon, yung word, yung instruction ng Panginoon, hindi mo maintindihan. Pagkatiwalaan mo siya, dahil ang lahat ng mga plano ng Panginoon, hindi tayo papahamak niyan. Lahat ng plano ng Panginoon for our good. Hallelujah. Just like Gideon, kulelat, walang alam sa gera, nagtatago. But naging unfailing yung faith niya because Gideon believed in what God had said about him. He also demolished idols and built God's altar. And he trusted and obeyed God's battle plans. Hallelujah. Kaya in Romans 12:2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. It's not about what you have, but it's about God in your life. It's not about yung mga talento, yung mga pinagmamalaki nyo, yung katalinuhan nyo, yung degree nyo sa college, yung master's degree nyo o yung doctorate degree nyo. It's not about that. Kaya nga, we need to change the way we think. Other than, kung hindi natin babaguhin yung paano tayo mag-isip, ang tendency niyan, hindi tayo makokontrol ng Panginoon. But when we started to focus our plans on God, mangyayari at mangyayari. And you will see the good and pleasing and perfect will of God in your life. Hallelujah. Meron ka bang battle? Meron ka bang karamdaman na binabattle ngayon? Meron kang relationships na binabattle and you want restorations? Meron ka bang utang na binabattle right now and you need provisions from God? Change the way you think. Trust God with all your heart. Desire the better presence of God in your life. Ang sabi ng Panginoon, He will be with us. He will never forsake us. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will be with us. At kapag ang Panginoon ang kasama natin, who can be against us? Kaya nga pagkatiwala natin ang salita ng Panginoon, sinilang tayo ng Panginoon, hindi para mangulelat tayo. Nandito tayo, nagpakilala ang Panginoon sa buhay natin. We can read and understand God's Word, hindi para maging kawawa tayo. His plans to give us a good future and abundant life. Pagkatiwalaan lang natin ang Panginoon, hindi mo ma-absorb ng kaisipan mo, trust God. His ways is different from our ways. Magkaiba yung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin, magkaiba rin ang pagkilos mo, kapatid. Pero kapag, I believe, kapag ang Diyos kumilos na sa buhay mo, hands up ka lang. Let God do His work in your life. And the only thing that you can do is to worship and bow down to God. Dahil alam mo, He has a good future. He has a good plans for us. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hallelujah. Shall we all stand? Habang nag-ready tayo sa Holy Communion, allow God to move. Now, isuko mo yan kung meron kang inaharap, kinakatakutan. Isuko mo sa ating Panginoon. He is more than willing to take that fear from you. From fearful to fearless. Hallelujah.